Welcome everyone sa ating new series na Move On. Ano bang meron sa Move On? Katatapos lang natin ng series last month na H. Ang topic natin na harassment. Kung hindi nyo napanood yun, pwede nyo sabayan sa ating FB page at sa ating YouTube channel na 211 Ministries Mandaluyong. Paano ba yung harassment? Okay na ba sa inyo dyan? Okay. Pumipick up ba yung aking singsing? Tatanggalin ko rin yan. Minsan kakasama yan sa nakaka-distract. Kaya tatanggalin ko na muna. So move on. So lahat tayo, welcome. Gusto ko lang encourage ang bawat isa sa inyo na last week may nabasa ako na ang ating spiritual life is a journey. Which is tama naman, isang biyahe. Na ngayon, along the way, maraming bumibigay. Marami ang umaayaw. Na nakita ko nga sa isang FB page na nakasulat, ako pala ang driver ng aking buhay. Bangga ko na to. So ganun kahalaga na we have to totally surrender this life to God. Why? Kapag hindi totally surrender ang tao, babalikan ko lang yung sinabi ko last month, na napaka-dangerous ng isang taong hindi totally surrendered. Siguro hindi ko na ipapaliwanag yan. Ang taong hindi totally surrender kay God, pahihirapan niya ang sarili niya, puro quitting, ayawan na, kung saan-saan kalat ang buhay. That's why itong message ni God is sakto sa ating ngayong August, sa ating anniversary series, na move on, we have to move on, no matter what. Kailangan klaro sa iyo ang riles. Kung ikaw ay train, dapat alam mo ang riles kung saan ka nakalagay. Huwag ka mainggit sa mga bangka, huwag ka mainggit sa mga tumatakbo sa kalsada, kung ano ang dinisign sa iyo na God, enjoy that destiny. So pag-uusapan natin throughout this month about faith, about destination, about your destiny, dahil kailangan natin yon. Now, in the kingdom of God, ang message ni Jesus Christ is kingdom. That's why maririnig nyo lagi rito sa atin is about the kingdom of God. Ang purpose natin is honoring God and advancing the kingdom. Not advancing the church, not advancing the agenda of Pastor Dennis. So, here at 211 Ministries, iyan tayo. Na lahat tayong may hawak ng manibela ng ating buhay. At ngayon, pag umakyat ka dyan sa driver's seat, ikaw ang uupo niyan. Anong nakikita mo? Dito magkakaalaman kung hanggang saan ang commitment natin if you are running your life on your own or you are running your life with God. Kasi dito sa mundo, ang hirap. Ako sinasabi ko sa inyo, the reason why kung bakit sinurrender ko ang buhay ko kay God, wala akong narating na future. But I was trying before, kung nadadalhin ko ito, magandang plano ko, gusto ko dapat doktor ako ngayon eh. Pero nakita ko ang calling ni God, maging pastor. So sabi ni God, kuhanin ko ang tor. Tanggalin ko yung doc. So andyan pa rin ang aking pagiging tor. Pero ang idea is, hindi yung may future ka. Ako kaya kong iplano 10 years, 20 years. Magaling ako sa planning. Pero ang problema, pag kinuha ako ni God, mamayang 5 o'clock, yung plano ko wala na rin kwenta. That's why mahalaga yung totally surrender. At gusto ko ipakita sa inyo, at alam ko marami sa inyong pagod na, at kung may questions kayo sa buhay, pag-usapan natin. Ano ang sabi ni God sa iyo? Ako sabi ko nga sa inyo, dumating ako sa time na gusto ko na mag-suicide when I was in college. Hindi pa ako born again noon, hindi pa ako Kristiyano. Bakit? Kasi narating ko na yung kalokohan, bisyo ng isang lalaki, nakita ko na hindi ka rin pala masaya. Ang hirap nung nasa taas ka ng kalokohan at wala pa rin palang bukas. Kung ano yung siniisip nyo mga buhay ng lalaki, ginagawa ko rin. Drugs, kung ano-ano, sugal. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, nung na-surrender ko ang buhay ko kay God, mapayapa ko at alam ko ang future ko at ang anak ko at ng aking direction sa buhay ay alam ko kung saan ako papunta. Pero kung yung sarili kong plano, wala. Now, gusto ko kayo invite na sumakay dyan sa truck na yan. At kapag kayo sumakay sa truck at yan na yung buhay mo because this life is a journey, ikaw ngayon ay nakaupo sa iyong driver's seat. Hawak mo ang manibela ng buhay mo. Hawak mo ang beat. Di ba? So, tingnan natin. Ngayong nakaupo ka, Rex, dyan sa manibela sa harapan ng truck na yan at ikaw magdadala to move on, ang tanong ko, saan ka pupunta? Iyan ang makikita mo sa kalsada. Hindi mo nakikita ang future, but we are trying to say, kaya ko to. Saan mo dadalhin? Without a clear direction, at ang dami pa diyang bubog sa kalsada na pwedeng ma-flat ang gulong mo, masiraan ka ng sasakyan. Kaya tama yung sinasabi nung bata doon sa Facebook, hawak ko ang manibela ng buhay ko, bangga ko na to. Dumating ako sa time na experience ko nung bata pa, nagsisimula pala ako sa ministry. Nakapag-travel ako ng 9 days na ang tulog lang sa barko. Mula Manila, papunta ng Dumaguete City,
papunta ng Tayawan, Bayawan, Negros Oriental, going back to Baez City, going back to Dumaguete, back to Cebu, punta sa Iloilo, Antique, Aklan, Boracay for a meeting. Then balik sa Aklan, stay ako sa Aklan dahil magpipreach ako. Then nag-exit ako sa Roa City, Tumasbati, Sorsogon, Albay, Camsur, Cam Norte. Sabi ko sa inyo, kung kayo mahilig sa front ng bus, umupo, ako ayaw ko na, sawang-sawa na ako sa kalsada. Sabi ko, ayaw ko na tumaulit. Pero nagkaroon ako ng problema. May kinasal kami. Umattend ako ng kasal sa Butuan City. Simula na naman sa Nasipit. 11 days travel na naman ito during my early days sa ministry. Galing sa Nasipit to Butuan City, going to Camiguin, umikot ng Camiguin, balik sa Tungao, Agusan del Norte, balik ng Misamis, Hingoog City, Cagayan de Oro, tawid ng Cebu, balik ng Katayngan, Masbate din, balik ng Manila, Baya Bicol. 11 days, iyan ang nakikita ko. Alam niyo, nag-stay sa akin kung bakit ako nabubuhay pa. I know the purpose of God for me. Hindi ako nag-travel doon para sa gusto ko. It was a ministry. Sabi ko, ganito pala yon. So, ang first is 11 days sa Western Visayas region to Central Visayas at ang sunod ay Northern Mindanao. At sabi ko, ayaw ko na. Of course, naranasan ko rin ang mag-loop dito sa Northern Luzon hanggang sa Mountain Province. Sasabihin ko sa inyo, minsan nakakasawa ang kalsada. Pero pag alam ang purpose mo, you will continue in this journey of life. At ini-invite ko kayo to move on. Ako, kung sasabihin ko sa inyo, nakikita ko ba ang future? Hindi. Ang nakikita ko lang, Word ni God. Proper application of the Word of God. Kasi mapapagod ka kung titingnan mo lang ang kalsada, lalo kapag hindi mo alam kung saan ang future. Si God, si Jesus Christ, galing sa future, na isulat niyang revelation at bumalik dito at sinasabi sa atin, Dennis, Marvin, alam ko ang buhay mo, sundan mo lang ito. Alam ko ang dulo ng revelation. Hindi pa natatapos ang mundo, pero meron ng end of the world dun sa dulo. That's why I'm inviting you, kapag ikaw ngayon ay nasa driver's seat, ikaw magmaman nito, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Ang kailangan mo sa buhay ay Word of God. Saan ito papunta, Lord? Anong susunod kong gagawin? Kasi sa aking paraan, later on, hindi ako tatagal, I will quit and end my life to nothing. Ibabangga mo yung buhay na yan to end that life because you do not know where you're going. So I invite you for this. Move on. This is our anniversary series for the 3rd year of 211 Ministries. At ang makita nyo rito, ulitin ko, hindi ako stricto. Kung ano man ang ginagawa mo sa labas, ikaw yon. Hindi rin kita hahabulin. Kasi dito naintindihan ko, kung mahalaga sa iyo yung God, you will follow God. Kung hindi sa iyo mahalaga si God, then do on your own thing. Ganun lang yan. Ganun kasimple. Kaya hindi ka nagkakasala sa akin. Kaya wala kang dapat ikahiya sa akin. Okay? Tinawag ko ni God to become a shepherd, to take care of you, to feed. Kaya nga word feed ang nakasulat lagi natin dyan. At pag ginagawa natin ito, ang sasabihin ko sa inyo, ang goal ko is to feed and to take care of God's flock. So, yan tayo. So, just enjoy the time. Dito sa 211 Ministries, allowed magsalita ang Holy Spirit at nasa iyo na kung i-apply mo ang maririnig mo ngayon. So, let's go. Ganyan. Let's drive this. Tama ba, Mike? I-drive na natin ito. Kaya lang, Joel, huwag mo ibabangga. Hindi tayo dinesign ni God para unahan siya. Alam ko mayroong end ang buhay, pero darating yun. Dito sa 211, lagi tayo may purpose. Ang focus natin dyan, for the rest of this 5 weeks, 5 Sundays, magiging klarado sa atin na meron tayong direction. Titingin ka lang dyan, marami kang maririnig dito every Sunday, pero iyan ang ating gustong ma-accomplish for this topic na may 5 series for the month. The purpose is to deal with the battles between authority and humility. Pinagkakaguluhan ito, maraming nalilito, maraming kayong mababasa, overwhelming ang information sa internet, knowing when to pray or to act with faith and to avoid shrinking back in winning situation. So, yan ang ating purpose. Ano ba talaga ang tama? Anong dapat kong gawin? Maling application ng Bible, kahit nagsisimba tayo linggo-linggo, wala ka rin kapupuntahan. Ikaw rin ang magpapahirap sa sarili mo. Kaya kung maalala nyo yung second series natin nung last month is the inner me. Hindi lang enemy ang kalaban mo, but your inner me. Yan ang magpapahirap sa iyo. So to introduce to you itong topic natin, are you feeling stuck? Nakalaka na ba? Parang nag-stagnate ka na. Moving around in circles. Ang maganda sa atin, kailangan diretso ang lakad natin. Hindi moving around in circle. Babalik at babalik ka kung nasaan ka. Repeating your struggles without visible progress with your expertism. Ito ang reason kung bakit ako nag-commit ng buhay ko, totally surrender kay God. Because I realize na itong buhay pala natin ay isang life lang.
We have one life with many lives. Yung sentence na yun, ang pangit pakinggan. Parang mali. Pero there's a truth behind, a wisdom behind. Meron tayong life, I have one life na nakikita nyo ngayon, but many lives inside. At dito nagsisimulang struggle. Kapag hindi balance itong lives inside of this one life, mahihirapan ka. At ano yung life na yan? Na maraming lives. Yan yung sinulat ko lang, nilagyan ko na acrostic, na spurfism. Sasabihin mo lang na bakit ako nag-i-struggle, nagsimba naman ako, yung spiritual life mo. Kumusta? Yung physical life mo, maririnig natin lagi. Yan, ang ano, yung insulin resistance, lahat lahat physical, lahat ng problema, bawal kumain ito, bawal yan. Kailangan mag-exercise. Yung relational life mo. Yung relationship natin with somebody sa ating family. Hindi ka in good term with your nanay, with your tatay, with your lolo, kapatid mo. Yung financial life mo. Doon pa lang sa apat na yun, pag hindi balance yan, nag-i-struggle ka na. How about your intellectual life? Lagi siya magaling sa akin, lagi siya may alam. How about your social life? Hindi tayo ginawa ni God na island. You have to socialize yourself. You have to gather. Itong church is social life to. Kapwa tayo. Kapwa-tao tayo dito sa maraming tao. Of course, kaya kailangan to ni Zion. Then, yung ating sexual life. Lahat yan dapat, kasi life yan, dapat nag-grow yan, dapat naintindihan natin ang purpose ni God at hindi ginagamit. And spurfism, ministerial life. We are called to serve God and to serve others. Kaya, pag hindi balanse yung spurfism mo, that one life with many lives, ngayon maintindihan mo bakit ka nag-struggle sa buhay. Sa mga active ang mind, sa nag-overthinking, sa lumilipad ang utak kung saan-saan. Lagi kong sasabihin, isa lang yan sa struggle ng buhay na kailangan mo isurrender lahat kay God yan. Kasi sasabihin ko sa inyo, kahit anong galing natin, it's really hard to balance this one life with many lives inside. Wala sa Bible yan, pero mababasa nyo lang yan. Ang wisdom behind, if you are seeking the kingdom of God, you will understand how the governing principles of God is there written in the Bible. Now, believer, it's time to move forward. Discover the reasons behind your stagnation kung ikaw ay nag-struggle and look for the answer. God willing, mamimit mo si God. Sasabihin ko sa inyo, ang Christianity ay hindi lang pagtanggap kay God. This is about encounter with God. Kung hindi ko na-encounter si God, hindi ko makita nakatayo rito. May plano rin ako sa buhay ko. May maganda akong idea. Kaya ako napunta dito sa Maynila, I'm not a Tagalog person, I'm from Masbate, napunta ako rito para maging doktor. At yun, during the process na magpa-proper na ako dito sa UARM, na-meet ko si God. At yun ang mabigat. Kasi hindi ako born again, ang lahi namin. Alam kong palalayasin ako. Pero pag sinabi ni God, who is God to your life? Nakita ko ang sarili ko. Tatapusin ko ang sarili ko without God sa aking kamay. Ibabangga ko ito. That's why, Lord, this is yours. Kaya ulitin ko sa inyo, ang pinaka-dangerous na tao sa balat ng lupa ay ang hindi totally surrender kay God. And I'm inviting you na ikaw mismo, saan mo man narinig si God, surrender that life. Bago mo pasirain ang buhay mo at bago mo pasirain ang the rest of your family. So para sa ating outline, kaya hindi kami dito gumagawa ng sermon para patamaan ka. Umattend ka sa hindi. Next week or sa mga susunod, iyan na ang ating series for the whole month. Say no, say to, move on, as though, rise up, speak life. Lahat yan verses sa Bible. Isang line, two words na nakalagay sa Bible at pag-uusapan natin. Dito sa ating pag-uusapan natin yung nakalagay na sa Bible kasi ang hirap pag kumuha ka ng verse sa Bible at gagawin mong doctrine, nagiging magulo. Kaya kailangan natin ng pag-usapan. Kayo ang magbasa sa Bible, ha? Tingnan nyo yung mga verses sa Bible dahil mostly nakikita nyo ang mga verses dyan at kinuguhitan ko, ina-emphasize ko ang sinasabi sa Bible. So thank you sa multimedia team. Nadiderel yata ako. Okay, series number 1, say to. Makita mo na maging sa sentence mali yan. Ano say to? Ano ba yan? Drink ba yan? Hindi yan drink. Yan ay series number 1. So are you ready? Isang oras lang tayo rito. Kaya hold your peace. Kung kailangan yung, sabi ko sa inyo, hindi ako Tagalog. Sa'yo to.
So kaya gusto ko sabihin sa iyo, kung kailangan nyo picturean yan or kailangan nyo yung manuscript, yung slides na yan, ibibigay natin sa inyo yan. So, as we begin, let's go to sa iyo to. Sa iyo to. Okay. Gusto ko magsimula na si Jesus Christ, binanggit ito sa kanyang disciples at binanggit din sa atin as disciples and followers of Jesus. Sabi ni Jesus, I tell you the truth, anyone who has faith in me can do what I have been doing. And you can do even greater things than this because I'm going to the Father. 3 years lang ang ministry ni Jesus Christ. Tayo, ilang taon na ako nagmi-minister? More than 30 years. At ngayon, sabi ni Jesus, kaya mo akong lagpasan. Kaya dito sa 211 Ministries, nasasabi ko rin, kaya niyo akong lagpasan sa ministry. Kasi nasabi nga ni Jesus yan eh. At ngayon, sabi ni Jesus, i-delegate ko na sa inyo ang ministry at ito ang nangyari. Nung dinelegate ni Jesus Christ ang kanyang ministry, ano sabi niya kanina? I tell you the truth, anyone who has faith in me can do what I have been doing. And you can do even greater things than this because I am going to the Father. 3 years lang ang kanyang ministry. Tayo ang tagal. Pero pagdating nung na-delegate na ni Jesus ang kanyang ministry, then the disciples came to Jesus in private and asked, nahiya pa sila, Lord, why couldn't we drive it out? Ba't hindi kami makapag-cast out ng demons? Ito na. Samantalang sinabi ni Jesus, if you have faith in me, you can do what I have been doing and you can do even greater things than this because I am going to the Father. Ang sagot ni Jesus sa Matthew 17:20, bakit hindi kayo makapag-drive out? He replied, because you have so little faith. Kailangan ni Jesus ng small as mustard seed na faith. Pero ito so little na hindi na mahawakan. Kaya kung lalapit ka kay Jesus at manghingi ka, Lord, pahingi naman ng piso. Anak, pahingi naman ng isang litro na lupa. He owns the earth. Kaya kung manghingi ka, wag mo siyang insultuhin. So little faith. I tell you the truth, if you have faith as small as mustard seed, you can, ayan yung ating title, say to this mountain, move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. Walang imposible sa'yo if meron kang faith na kasi laki ng mustard seed. Pero kung ang faith mo kasing so little na hindi na mahawakan ni God, parang iniinsulto na natin siya. At makikita natin, God is moving through faith. Without faith, it is impossible to please God. Kaya kung ikaw may pananampalataya kay God, makita mo, ginagawa mo ito, yan ang ating communication kay God, yan ang ating covenant kay God, diyan siya nag-work. Kaya dapat ang faith mo, lakihan mo naman nang mahahawakan ni God at makakilos si God. Parang sinabi mo na, kumbaga, kung si Jonah nilagay ni God sa malaking isda, sabi natin balyena, ikaw ngayon napunta ka sa sapsap. Ang hirap, hindi ka makagalaw. Laki-lakihan natin ang ating faith na makakilos si God sa buhay natin. Okay? Ito ang problema ng mga 12 disciples. At sasabihin ko sa inyo, ito rin ang problema natin ngayong 21st century. Ang sabi ni God is say to this mountain. Anong meron dyan? Lagi nating binabasa yan, pero hihimay-himayin natin yan. Sa Matthew 17:21, but this kind does not go out except the prayer and fasting. Napansin nyo, yan ay may open and close parenthesis na ibig sabihin ng New International Version, sa mga nag-translate yan, hindi na nila nabasa yan sa original manuscript. You know why? Kasi malabo na, bura na, kinopya na lang nila. Kaya may footnote yan sa ilalim na iyan ay kinopya lamang sa mga old translations. Kaya may mga Bible na walang verse 21. Ba't walang verse 21 to? Hindi na lang mabasa. Mahirap mag-translate, magsulat nang hindi mo naman nabasa at naintindihan. Anyway, nakalagay dyan, prayer and fasting. Dapat, kung may mga dinidil kayo niyan, lalagyan mo ng prayer. Kaya napakalaga na meron tayong prayer. So point number 1, 2 points lang tayo dito. Ang nakita ko ritong wisdom, say to your mountain and not pray. May mga bagay masyado tayong religious. Be prayerful. Tama sabi ni God, pray and fast. May mga time na kailangan natin mag-pray. Bago ako mag-preach, bago ko gawin itong manuscript, kailangan ko mag-pray. Tama. Isipin mo ngayon, okay, muna kayo makinig sa akin, magpe-pray lang ako while I'm preaching. Hindi kailangan ng prayer dito. Ang kailangan ko na to say it. To say kung ano pinag-usapan natin. He replied, because you have so little faith, I tell you the truth, if you have faith as small as mustard seed, you can say to. Ang sabi ni God dito, kapag ikaw ay humaharap sa problema ng buhay, huwag kang mag-pray. Deal with your problem. Why? May malaking diferensya ang word na say and pray.
Tingnan nyo yung verse na yan. Kapag mali ang understanding natin, matitenga talaga ang biyahe mo sa highway kung ikaw may hawak ng manibela. Magkaiba hindi sinabi ni God na kapag ikaw ay may evil spirit yan, may problema ka, ipag-pray mo. Ang sabi ni God, use your authority. At pag-uusapan natin yan. Dahil yan ang The mountain in those days was a common word for huge problem. Hindi ito yung buhangin at bato at gubat na ang ibang pilosopo, sige, command mo nga yung Mount Everest na yan. Move kasi lalakad lang ako, ay kung umakyat. Hindi. Ang sinasabi sa Bible na mountain is your mountainous problem. Your mountains of troubles na nakaharang para hindi mo magawa ang destiny na binigay sa iyo ni God. Hindi ka makapunta sa iyong destination kasi sa destiny along the way, meron kang nakaharang. So the right approach to a problem is the proper application of what is required. Anong required ni God? Pray or command? Ito na ngayon. Kaya maling application ng Bible, kahit nagsisimba tayo, nag-worship tayo, without a proper understanding, mahihirapan tayo. Ang nire-require ni God dito, faith in action. Remember sa James, faith without action is dead. Nagpipray naman ako, pastor. O nagpipray ka. Panginoon, gusto ko na makalaya sa struggle. Pero nung naandyan, sabi ni God, okay, lumabas ka dyan sa lugar na yan. Hindi, Lord, nagpipray naman ako. Ito, ang issue ng maraming Kristiyano. God is not asking us sometimes to pray. Sabi nung kanina, prayer and fasting. Tapos ka na mag-prayer and fasting. Now you are dealing with this. Subukan mo mag-fasting na naglo-long ride sa mountain bike. Hindi bagay ang fasting sa mountain biking sa nasa construction. Ang kailangan mo ngayon ay action. Kasi faith without action is dead. Huwag natin ibalik ang utos kay God. Na Lord, grabe ang problema ko, grabe ang struggles ko. Tanggalin mo naman ito, sabi ni God. Inuutusan nga kita, ba't akong inuutusan mo? Praying to God to remove your mountain is a wrong doctrine. Ang sabi ni God, say to that mountain, Dennis, and it will move. Hindi prayer ang requirement dito. Sabi ni God, without your action, wala ka ring faith. Speak to the problem instead of only talking about your big problem. Lord, laki. Natatakot na ako. Kita mo ang utang ko, laki-laki na. Kahit gaano mang kalaki ng utang mo, wag mong ipag-pray lang. Kung may word na si God, na say to this mountain, in Jesus' name, mababayaran kita. Hanggat buhay ako, may plano si God sa akin. Jesus means, you should address the problem directly with God's authority inside of your faith. Bakit? Kasi binigyan ka ng authority ni God. Yun ang reason ng ating restoration. So ang important requirement ni God is sabihin mo kung ano ang kailangan mo dahil binigyan ka ng authority. Ang authority siguro, i-clarify natin mamaya yan. Pansinin nyo, ito ang marami sa atin nag-i-struggle kasi mali ang application ng word. Nang tumawag si God ng disciples, sinong tinawag niya? The 12 disciples, 10 mangingisda, isang tax collector at isang taga-Juda. Judea na ang pangalan ay si Judas Iscariot. He called his 12 disciples. Okay, intindihin natin ang Bible ha. He called his disciples to him and gave them authority. So, clarify natin may authority na yan. Binigyan ka ng otoridad to drive out evil spirits. Pero bakit hindi nila napalayas yan? May authority pala sila. Kasi alam ni Satan, pag hindi mo naintindihan, confused ka sa assignment mo, hindi rin siya aalis. Alam niya. Kaya nga roaring lions siya, nakatali na lions, pag nag-roar, takot ka. Nakatali naman, nakakulong pa. Sa ang utos ni God, drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. Mga kapatid, kapag may nakikita tayo at may nararamdaman na sakit, anong ginagawa natin? Ay pag-pray mo kay God. Pansinin niyo dyan, no? Ang authority na binigay ni God is to drive out. Lord, palayasin mo naman ang evil spirit sa bahay namin. Mali, ikaw ang mag-drive out. Marami sa atin na may sakit. Pag-pray mo naman ako, ang sabi ni God, ikaw, heal. Hindi sinabi, pray for the sick. Kapag mali ang application ng word na ito, mali rin ang resulta. As you go, sa verses 7 and 8, as you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. Anong utos niya? Heal, not pray. Raise the dead. By the way, may mga pinag-pray na ako na namatay, patay talaga. Ano ibig sabihin yan?
Pag may word ka kay God na raise that dead, raise that dead. Huwag mong sabihin, Lord, I pray na gisingin mo ito. Pinakita na ito ng modelo ni Jesus Christ nung pinag-pray niya si Lazarus. Hindi sinabi na, Ama, patayuin mo naman ito, 4 na araw na nakalibing. Hindi ganon. Ang sabi niya, with the authority, Lazarus, labas! Ano sabi ng mga prayer request kay Lazarus? Si Mary and Martha? Sabi ni Jesus, buksan niyo yung nicho. Sa ano sabi ni Martha and Mary at mga tao, Lord, 4 na araw, may amoy na yan. Hingi ka pa ng prayer request. Tapos ayaw mo pa buksan. Kasi mabaho na, Lord, 4 na araw na. Ang kausap mo dito si God. At kinakausap ka ni God. Remember, our God is a covenantal God. Magsasalita siya at may gagawin ka. Ang sabi niya, raise the dead. At magugulat kayo, sina Peter nakabuhay ng patay. Sa Africa ngayon, grabe ang mga patay na nabubuhay. Pwede ba yan? Sinabi yan ni God. Kailang problema, pag ang ating denominations, gumawa tayo ng doctrine, ay noon lang yan na tinatawag na dispensationalism. Nasa panahon pa ba tayo ni Adan at Eva? Wala na. So wala na yan. O yan, ginawa sa panahon ni Jesus. Wala na yan sa panahon natin ngayong internet time na. Hindi nagbago ang Bible. Cleanse those who have leprosy. Don't pray for healing ng leprosy. Ang kailangan sa leprosy ay be cleansed in Jesus' name. Kaya yung mga prayer natin at ang mga bibig natin magbabago kapag naintindihan mo ng word ni God. Kapag ikaw may sakit, in Jesus' name, kailan lang sasamid-samid na naman ako. Hindi pwede ito. In Jesus' name, I rebuke you sipon, ubo, and pneumonia. In Jesus' name, I command you to come out. Why? Yan ang sabi, heal the sick. Simulan mo muna sa sarili mo ang application. Kasi nakakahiya. Paano, Lord, kung hindi gumaling? Basta, Lord, ginawa kong parte ko. Drive out demons. Hindi sinabi na dalhin mo sa prayer meeting ang iyong prayer request. Ikaw na mismo. Use that authority. Ang tawag natin dyan ay job orders ng mga disciples na pag hindi nila alam ang kanilang job orders, hindi rin nila alam ang kanilang i-accomplish. Unless we understand the word, we cannot see God's hand moving. That's why people are shrinking in battle even when they are on the edge of winning. Nasa tapat mo na si Satan, may napuposes, tumakbo ka pa, naghanap ka ng pastor. Si pastor ay member of the body of Christ din. Isa lang ang head ng body of Christ, si Jesus Christ. Isang parte lang ako ng katawan ni Kristo. Kaya kung anong power ko, authority ko, meron ka rin dahil lahat tayo binigyan ni God. Huwag mong titingnan si pastor as position, as mas malaki. Maraming churches ngayon, si Jesus is the head, si pastor head, ang mga board of directors, ang elders, si Mrs. ni pastor head din, kaya ang dami na parang alien ang itsura ng church. Nakita na kayo ng isang body na may head at maraming heads underneath? Walang ganun na body. Kaya marami na ang hindi na tama ang direksyon ng ministry kasi kung ano-ano pinagagawa. Ako ay member of the body din. Iba lang ang function ko. Kung ako'y siko, I have to function para kung ang kamay gagamitin, makukuha niya dapat gawin niya. Pero kung hindi gumalaw ang siko, hindi ito makakagalaw. Kaya nga ang isang taong may sakit, ang isang part, hindi nakakilos ang buong katawan. Okay? Number 1, don't pray. Say to your problem. Say to your mountains, gaano kalaki na na-build na kasalanan, nakaguluhan sa buhay mo dahil sa mali mong desisyon, meron pang chance bumalik ka kay God. And number 2, say to your mountain and not shout. Dito nyo malalaman kung dito alam ni Satan kung naiintindihan mo ang yung authority na binigay ni God sa iyo. Sino sa inyo may alagang aso at pusa? Na kapag sinasaway mong aso mo, nakikipagbarilan ka, bang, 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 sumisigaw ka. Sabi ko, upo! Sit, stroke! Mai-stroke ka na sa kasasaway ng aso mo. If you are the authority, sit down. Know your authority. At ito yan. Mas mataas ka kay Satan at sa mga fallen angels, kapag nakita mo siya kakalat-kalat, yung natutulog ka ng madaling araw, nagbabagsakan ng kaldero nyo, mga plato nyo may gumagalaw dun sa kusina, wala naman daga, in Jesus' name, get out, you are disturbing me. Alam naman natin ang 3 purposes ni Satan sa buhay ng tao, John 10:10, to steal, kill, and destroy your sleeping, your peace, lahat. Kaya dapat alam mo rin ang authority mo, hindi, Panginoon, patalisin mo naman yung nagtatanggal ng mga platos. Mali. Hindi si God ang magpapaalis niyan kasi si God magbabiolate siya ng kanyang authority. Hindi siya pwede magkasala. Ikaw ang inutusan. Kaya lang, wag naman tayong maging ghostbuster. Pupunta ako ng Mount Banahaw para palayasin ang mga evil spirit doon sa Mount Banahaw. Saan palilipatin? Sa bahay ni Marvin?
Sa Malacanang? Sa Senado? Tayo dito sa 211, pag may ginalaw kang tao, ang mga demons, banggaan tayo. Marami sa inyo nakasama sa akin sa mga power demonstrations na ginawa natin at nakita ninyo. Mas napakabait pa ni Satan. Isang command lang, layas na. Ang Kristiyano, ang tigas ang ulo. Kahit anong sabi mo, nagsimba pa yan. Sinisira pa rin ang buhay, ayaw isurrender. Alam nyo ba, sasabihin ko sa inyo, si Joby, ang dami nyo nakita. Nakita nyo yung bata na nagiging ahas nung bumagsak, mga bumabagsak. Pero ang point, isang command lang. Alam kasi ni Satan ang authority natin. Pero pag hindi mo naintindihan ang word ni God, you will destroy your life. You will agree. Anong purpose ni Satan? To steal, kill, and destroy. That's why yung mga corrupt, they are agreeing with Satan. If you are destroying your life, you are agreeing with Satan. Go back to God. Say to your mountainous problem, Nas, umalis ka dyan. Dadaan si God dyan. Dyan dadaan ang blessing ko. There is a big difference between words say and shout. It denotes understanding or ignorance about your authority. So, alam mo kung ignorante ka sa inassign ni God sa'yo. Kung tinawag ko ni God magpastor, kahit ako uutal-utal, Bisaya ang aking pronunciation ng ibang words ng Tagalog, gagawin ko ito dahil sabi mo, God na andito ako. Kailangan kong gawin ito. At kapag minove mo ako, I will go because you are my God. Balikan natin ang Matthew 17:20. He replied, because you have so little faith, I tell you the truth, if you have faith as small as mustard seed, pray to your mountain. Pray to God that He will remove the mountain. Ask God to remove your problems. Ask God to remove your diseases, your sicknesses, your demons in the house. Yung bang sabi? At ngayon nagsisigaw ka na, kaya makikita mo ako, pag nakita ako ng mga nagkakasound, sinabi ng Panginoon! Walang kaibahan yan. Kaya ikaw na na-stroke. Kasasaway mo sa aso mo na nagpapasaway. No! Kita mo, tabingin ng... Ba't tabingin ng bibig mo? Na-stroke na Marvin. Bina, na-stroke na. Sino ang authority dito? That's why nilagay tayo dito sa lupa to become the manager of earth. At nag-extend si Satan at sila ngay nag-rule dahil nagkasala tayo. Kapag tayo nagkakasala, tandaan nyo, wala kang authority. Ang may authority, si Satan. Sa mga susunod natin pag-uusapan yan. Move from here to there para makadaan ang blessing ni God at maging magandang daanan ko to accomplish my purpose. Purpose in life. Kaya sasabihin ko sa inyo, marami sa atin ang dumadaan sa malaking mountains of problems, ang ating track, ibinabangga na lang natin sa mountains of problems. That's your problem. Know the Bible. Ang Bible ay solusyon ng problema natin. Paano mo maalis ang problema? Awayin mo si Jeff. Awayin mo si Edwin. Awayin mo si Ria. Kahit anong away mo dyan, kahit anong sigaw mo dyan, hindi aalis yan. Merong proseso si God na binigay sa Bible. Binabasa natin yung verse na yan. Kaya pag merong attack si Satan sa mind mo, kaya nga sabi ni God sa Bible, repent for the kingdom of heaven is near. Anong ibig sabihin na repent? Metanoia, change your mind. Not pagsisisi, change your mind. Pag may attack si Satan, tumigil ka in Jesus' name. Hindi, Lord, andyan na naman siya, kumakatok na naman sa isip ko. Lord, andyan na naman siya sa puso ko. Sino ay sabi sa iyo niyan? Saan mo nakuha yan? Kaya sa akin, anything na wala sa Bible, wala. Marami ako natutunan sa pre-med, sa medicine, na marami kaming tinuturo, marami kaming pinag-aaralan, pero wala sa Bible. I will stay on the Bible because the Bible is my final authority. Marinig mo lagi, ay, kumangain ka niyan, insulin resistance. Hindi masama yun, tama yun. Pero ang sabi sa Bible, kapag kakain ka, pasalamatan mo. Kasi kahit pag may lason yan, at least sinilinisan ni God. Dapat alam natin kung anong word ni God. Kaya minsan ngayon, kung panunurin mo, makikinig ka sa internet, hindi ka na makagalaw. Pag lumabas ka at may itim na pusa, huwag ka na umalis, malas yan. Saan sa Bible yun? At naliwala ka naman. Nag-a-apply ka, yung araw na yun, doon ka matatanggap sa trabaho. Hindi ka, may itim na yan. Kita mo. Kaya makita mo talaga na sa mundo may malas, kay God wala. Tapos yung araw na yon, babayaran na yung binibenta mo na 1 million. Kaya lang may pusang itim. Grabe naman. Di na lang. Sumisigaw ka ngayon sa pusa, umalis ka dyan! Simple lang naman yun eh. Psst. Umalis ka dyan.
dadaan ako. Kasama ko si God. Understanding authority and power. Ano ba ibig sabihin ng authority? Authority ka dyan, Pastor Dennis. Sa atin, ang authority sa Tagalog, kapangyarihan. Ang power sa Tagalog, kapangyarihan. Yun ang problema. Ang authority and power ay magkaiba. Pag sinabing authority, ito yung identity mo. Kapag nakakita ka ng isang checkpoint at wala kang lisensya, wala kang helmet, Ronel, alam mo na. Huwag ka talagang tutuloy. Matatatamaan ka ng authority. Di ba? Matitikitan ka, authority yun eh. At ganyan ang pagtingin ni Satan sa bawat isa sa atin kung ikaw ay get right kay God. Ito ang mabigat. Pag dumaan ka, Ronel, na wala kang helmet, nakatsinelas ka, nakashort ka, lot violation, walang side mirror ng motor mo, wala kang lisensya, harurot ka ngayon kasi, ano lang to, 100cc, pero patatakbuhin ko to 1cc, bing! At ito na ngayon ang authority. Tayo ay mga authority with power. Na yung power natin, kapag si Satan nanggugulo na sa bahay, you are stealing, destroying, and killing, in Jesus' name, get out. Diyan ngayon ang ating power. Magkaiba yan. At mas maintindihan nyo yan doon sa ating discipleship process dahil doon natin dinidil yan. Sabi sa Luke chapter 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Aapakan mo lang yan. Pag nakita tayo ng snakes, hala, may ahas. Yan na yan. Kasi hindi mo alam ang authority mo. You have to command them. Hindi ko alam kung naiintindihan natin ito, which is mabigat sa ito. Di ba tayong ginawang authority against over animals sa Garden of Eden? Napansin ninyo, marami yung kasama sa mountain bike, yun kasi ang aking hobby. Kami talaga ng mga nagma-mountain bike, nasa kalsada, siyempre andun kami sa mga rona area, magubat, kasi maputik. Andun talaga kami sa maraming aso. Alam nyo naman, kaya magbubusina ka pa, lalong naistorbo yung aso, hahabulin ka. Ang mga kasama ko, bago pa dumating ang aso, nahulog na sa bangin, natumba na sa takot. Ako, may ginagawa ako. Pinagpapraktisan ko yung sabi sa Genesis, I am the ruler. In Jesus' name, stop. Hindi applicable yun. Sige, i-video kita. Video kita. Tumitigil daw aso pag kasi baka mahabla sila ng kaso. Ang point lang, if you know your authority, tell them, say it. Rather than, umalis ka dyan. Shout ka pa. Then your power. Use the power kung kinakailangan. Hindi naman parang katulad yan. Police ka nga, authority ka. May nakita ka lang ng mga motor, nag-spray ka na Armalite agad. Hindi ginagamit agad ang power. Use your authority first before the power. So naintindihan natin ito. Meron kang authority. At ang authority mo is simply to command. Say to your problems. Don't pray to your problems. Ang ipag-pray mo, Lord, tulungan mo naman ako maintindihan ang word mo. Kasi pag hindi mo naintindihan ang word, mali ang application mo. Lord, nagsimba naman ako, lumuhod pa nga ako, nagsindi pa ako ng kandila. Then what? Yung ba sabi sa Bible? Ano resulta? Matagal na tayo nagsisimba. How many years? Ang Pilipinas, ang Amerika, ang maraming churches all over the world, anong resulta? Wala. Kasi mali ang application ng Bible. Gusto ko iklaro sa inyo ang binigay sa atin nung na-create ni God si Adam and Eve. Tandaan natin ito, the highest heaven belongs to the Lord. Which is yan ang dinidesire ng maraming ng tao ngayon. Pag namatay ako, pupunta ako sa langit. Dito tayo naka-assign sa lupa at may pinapagawa si God sa atin. But the earth, He has given to man. Sino sa inyo ang nag-delegate ng isang trabaho at kayo rin ang gumagawa? Nang aasar ka. Ito, gasan mo to, Joby, itong plato. Hindi ganyan, dapat ganito. Kaya lalagyan mo na ng sabon. Ikaw na pala, ikaw nang gumawa. Si God hindi pakialamero. Ang tawag ng pakialamero, binigay ko sa yung earth. Kaya kung gusto mo mamugad si Satan dyan, ang kalokohan ni Satan, it's up to you because I'm given that to you. You have the authority. You are the manager here on earth. Pati ng mind mo, pati ng emotion mo. Kaya be careful kung anong ginagawa natin. God is all-powerful, but He will not violate His word. Inassign ko sa iyo yan, JR, Sena. Say no kung kailangan na no. Let your no be no in yes be yes. Kapag ang no mo yes at ang yes mo no, ginugulo mo ang sarili mo. Walang ibang nag-i-invite kay Satan sa buhay natin at sa bahay natin kundi tayo. Remember this. The highest heaven belongs to the Lord, but the earth belongs to man. Kaya kung maraming kumakalampag at naglalakad-lakad sa inyong second floor sa bahay ninyo, in-invite mo siya. Hindi mo alam ang iyong authority. Mga kapatid, start aligning your mind.
with the ways and wisdom of God to move forward successfully in life. You will not advance in this life without you aligning. The kingdom of God is simply aligning. Kung ikaw ay trend, know kung saan ang iyong riles. Huwag ka maiinggit sa iba dahil andun ang success na binigay ni God para sa iyo. Para sa ating application question, anong kaibahan ng praying to God or putting your faith into action? Anong kaibahan niyan? Ano ang problema ng tao? Bakit hindi siya makapag-move on? Sa ating D-group throughout the week, ang iba sa inyo ginagawa rito right after, then pag-usapan nyo na lang yan. Kung kayo may katanungan at nalito kayo, at mayroon rin kayo sa Holy Spirit, meron tayong free will. That is your decision, hindi ko na. Ginawa ko ng parte ko. Kaya God bless you mga kapatid. Kung ano siya sabi ng Holy Spirit, enjoy His Word. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Tunay nga Panginoon, gusto mong gumanda ang aming buhay. Matagal na kami naghihirap, going around in circle, hindi makalusot sa mountains of problem, mountains of troubles, mountains of debts, mountains of sickness, mountains of issues of life, relationship, ang aming superficium hindi namin ma-accomplish. Father God, this is the day that the Lord has made. And we will rejoice for the freedom that you're offering to us. I just pray, God, sa mga naandito ngayon, alam ko mabigat ito, God. Lord, I just pray na i-bless mo sila, God, with the right thinking na hindi nila ibabangga ang buhay na binigay mo sa kanila. But they will continue kasi ang mountain pala namin na problema ay kasing lapit lang ng aming understanding, ng aming authority na binigay mo sa amin. Kaya purihin ka, it's exciting to live. Sarap ng buhay, Panginoon, sarap ng future kung ang aming buhay ay nasa iyong kamay. God, we will move on, we will move forward. And I pray, Panginoon, sa mga kasama namin na nalito at hindi alam ang direction, maging sa aming online listeners and viewers, I just pray, dear God, that you will bless them as well, God, that you will give them life and understanding of your word. Lord, we will say and not pray, but we will pray kung ito ang requirement needed to advance your kingdom. We honor you today, God. Thank you for your presence. Thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen. Kung narinig mo si God, bigyan mo siya ng malakas sa palakpak.